natin na hindi lamang lalaki ang nilikha ng ating Panginoon, kundi maging ang mga babae. Hindi lamang para magkaroon ng kasintahan ang mga lalaki, kundi magkaroon ng katuwang sa pangangalaga sa mga bagay na nilikha ng ating Panginoon. Kaya sa hapong to, babalikan natin ang ilang kababaihan na nakasama ng ating Panginoon ng kanyang ministeryo sa pamagat po natin, sa pamagat na pag-uusapan po natin sa hapong to ay
bunga ng pagsunod at paglingkod kay Jesucristo. Ang tanong ko dito, sino po sa atin dito ang hindi nagpapahalaga sa mga kababaihan? Lalo na sa mga lalaki, tinatanong ko po na, sino ba sa inyo ang hindi nagkakaroon ng pagpapahalaga sa mga kababaihan? Lalo sa mga nanay natin, sa mga kapatid natin na babae, o churchmate o girlfriend nyo, pinapahalaga niyo po ba ang mga to? Kaya nga minsan may mga babae minsan na parang parang minsan na naabuso. Pero si Jesus Christ, binigyan ng mga babae ng kahalagahan. Binigyan ng bahagi yung mga kababaihan ng paglingkod. Kaya mayroon tayong anniversary ngayon. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon ito. Kung hindi dahil sa ating Panginoon, wala tayo sa Diyos. Diba? Bakit mahalaga magkaroon ng kababaihan sa loob ng iglesia? Mga kapatid, siguro naman pwede naman kayo sumagot Okay lang, sumagot kayo. Bakit nga po ba na kailangan mahalaga ang babae sa loob ng iglesia? Siyempre po, upang magkaroon ng katuwang sa paglilingkod. Isa na, lalo-lalo na kung may mga activity po tayo dito sa iglesia, katuwang ang mga nanay natin, ang mga kababaihan natin, mga ate natin, kung may mga ganyan, mga handaan dito sa mga activities po tayo, marami tayong yung mga babae talaga ang katuwang sa loob ng iglesia. Sila naghahanda, nag-decorate, at saka ilalago ng iglesia nito. Kaya nga po, napakahalaga ang mga babae sa loob ng iglesia. Nung binigyan niya ang hayop, wala siyang makikitang makakatuwang na lalaki. Kaya pinatulog niya ito at kinuha sa tagiliran ng lalaki ang babae. Kaya ako mga kapatid, tayo mga babae, kinuha tayo sa tagiliran ng mga lalaki para tayo maging Opo, sa hinugod ng tadyan ng mga lalaki tayo para maging katuwang tayo ng mga lalaki. Iba't bang uri kababaihan ang matatagpuan sa loob ng iglesia? Iba't ba uri? Kasi nga po, minsan, siyempre may mga kananayan na, may mga balo, may mga batang babae, may mga nakakatanda sa iglesia, sa loob ng iglesia. Marami may mga deacons na tumutulong sa paglilingkod ng ating pastor. Kaya iba-iba ang mga babae dito sa loob ng iglesia. Iba-iba ang ating tungkulin sa loob ng iglesia para magkaroon ng katuwang ang ating pastor. Kung tayo ay iaatang na ating pastor na mag-decorate po tayo. Dahil tayo naman po ay katuwang niya dito sa loob ng iglesia. Paano makakatulong ang mga kababaihan, nanay, mga kabataan para makapagpalago ang gawain ng ating Panginoon? Ano ba ang dapat natin gawin mga kapatid, mga nanay, na upang lumago ang iglesia sa gawain ng ating Panginoon? Paano po ba natin gagawin na upang ikalalago ng ating Panginoon? Sa bagay, yung mga babae talaga mahilig, pinaka-number 1 na ginagawa ng mga babae is sumuporta. Mga supporter yung mga babae. Mahilig sumuporta. Maski naman po sa bahay po natin, dito po ang ating mga anak, may gusto yung anak natin, ganito gagawin ko, gusto ko maging doktor. O sige na, maski walang pang dostos, ginakaya ng magulang para lang masunod ang kanyang anak sa gustuhan niya. Kaya ganun din yun sa Panginoon. Ang mga babae sumusuporta para sa kailalago ng ating iglesia. Para sa kailalago din ng gawain ng Panginoong Jesus. Ganun din sa mga babae. Minsan, susuporta sila sa mga kaklase nila, nagpa-basketball. Baski hindi naman sila marunong maglaro ng basketball. Suporta lang sila ng suporta. Ganun yung mga babae. Mga kapatid,
tayo talaga mga babae, maski nahihirapan po tayo, kaya natin ibigay yung mga bagay na mayroon tayo. Katulad ng pagmamahal natin sa ating mga kapatiran, pagmamalasakit, pagpapatawad, at pagbibigay. Higit sa lahat, kung anong mayroon tayo, sumusuporta rin tayo sa mga pangangailangan sa loob ng iglesia. Katulad na lang sa ating mga kabataan, patuloy po natin sila sinusuportahan sa pagpapakain malang every Sunday. Kung ano man po ang mga kailangan sa loob ng iglesia, ay maski pa paano, sa kunting halaga ay ating isusuporta ito sa kailalago ng ating iglesia. Hindi lang yung mga lalaki ang may tutulong sa pamilya. Sa iglesia, dahil kung walang babae, mahihirapan din ang lalaking pumilo. Totoo po yun. Sa loob ng pamilya, dito sa church, pamilya din po tayo. Para pamilya natin, pamilya tayo, ang ating amang nasa langit, yung ang ating tatay. Yung ating amang. Sa ating tahanan, may pamilya din po tayo. Pag wala ang babae sa loob ng tahanan, alam mo na yung mangyayari. Rambol na ang bahay. Wala na, gulo-gulo na. Tapos, kung halimbawa naman yung magulang, nagkamali ng daan. Yung nanay, ang umalis sa tahanan, kawawa ang mga anak. Hindi makagalaw ang tatay dahil sa mga anak. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Para iwan niya yung mga anak niya, lalo na kung maliit pa. Paano yung mga anak ko? Paano kung magtatrabaho kung mga anak ko walang magbaalaga? Kaya higit sa lahat, pahalagahan natin ang mga babae. Huwag natin ang abusuhin. Mahalin natin. Ibigay natin ang karapatan ng mga babae. Huwag natin harangan o hadlangan ang mga karapatan ng mga babae. Kasi pag walang talagang babae, nakita ko na talaga pag walang babae na ako. Yung bahay, number 1 talagang, hindi ko malaman kung bahay pa o basurahan lang. Kasi ang gulo-gulo talaga. Parang yung mga bata kasi pag walang nanay, hindi nila alam kung anong gagawin. Walang nag-aalaga sa kanila, pag-isip sa umaga, walang magluluto. Tatay, siyempre, mag-aasikaso para sa kanyang hanap buhay. Paano sila kakain? Walang amang naghahanap buhay. Kaya ang mga magulang, ang nanay, ay napaka-importante sa tahanan at higit sa lahat sa loob ng iglesia. Bilang isang babae, anong naging dahilan sa pagsunod mo sa Panginoon? Tayo mga nanay, sa palagay po natin, tayo mga babae, ano bang dahilan natin? Bakit tayo sumusunod sa Panginoon? At ilang babae pinagaling niya masasamang espiritu sa kanilang mga karamdaman. Si Maria, tinatawag na Magdalena, mula sa kanyang tipong-tipong na pinalayas. Si Juana, na asawa ni Poca, katiwala ni Herodes, si Susana, at marami pang iba. Tanong po, tayo po ba'y nabibilang? Tayo po bilang mga sumusunod sa ating Panginoon? Ano po ang naging dahilan natin? Kaya nga po yun ang sinasabi ko sa kanya, marami ng dahilan ang ginagawa ng tao. Lalo na ng mga mayayaman, so nag-church lang nila, mayaman sila. Pinayaman sila ng Panginoon. Yung iba naman, nag-church, yun na yung mga kahilingan nila, natanggap na nila. Yung kagalingan, natanggap nila. Yan ang mga, kaya sila na sumusunod sa ating Panginoon. Kung ano man ang mga dahilan kung bakit tayo sumusunod sa Panginoon, ay maganda rin yun. Maganda rin dahilan yun. Kaya nga po, sa ating patuloy na paglilingkod, patuloy natin lakbayin patungo sa kaharian ng Diyos. Tayong mga babae, palagi nating tandaan na katuwag tayo lagi sa iglesia. Kaya mga lalaki, hindi sila mabubuhay pag wala ang kanilang katuwang sa iglesia. Kaya nga po, kung ano man po mga dahilan natin kung bakit tayo sumusunod sa Panginoon, sana ang sagot daw po natin dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Kaya nga po, yun lagi ang ating dapat sinusunod yung kabutihan ng Diyos. Kung ano man po ang mga naranasan natin, mga biyaya kami natatanggap sa araw-araw,
yung mga pinapakita na, yung mga katulad ng kanta na nagpapakita ang Diyos. Yung mga hindi pa ninyo nakikita. Naggagawa siya ng himala. Yung mga problema niya, ginagawa niya ng solusyon. Kaya ang lahat ng yan ay galing sa Panginoon. Sa kabutihan ng ating Diyos Ama. Napakabuti ng Diyos at binigyan tayo ng pagkakataon na sige mo, nag-anniversary ang mga kabel. Salamat sa Panginoon. Sana ay hindi lang po ito ang pinakauna na may dumami po tayong mga nanay sa darating na taon. O ginawa ng Panginoon na magkaroon po tayo ng mga kasamahan sa loob ng iglesia ng mga magulang din na tatanggap ng ating Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Happy anniversary, Women's Ministry mo. Hi mga nanay! Happy anniversary po! Happy first anniversary po. God bless po sa inyong lahat. Malakas lang po. Happy first anniversary sa inyo mga nanay! Happy first anniversary po sa ating mga nanay. Tiri-tiri naman po tayo. Marami po tayong pagtutulungan sa church. Yun lamang. God bless. Sana. Ayan, happy anniversary po sa ating mga nanay. Mabuhay po kayo at magpatuloy lang po tayo para sa ating Panginoon Diyos. God bless everyone. Grabe siya. Hello po, magandang gabi po sa lahat ng nanay natin sa Antioch Holy Word Church. Iba po yung klima ngayon dito pero gusto ko lang po magpasalamat sa inyo sa lahat po ng sakripisyo ninyo, sa mga tulong po ninyo. Salamat po sa pagmamahal sa amin at yung mga bagay po na hindi nyo po natutunan sa ngayon magtutulungan po tayo para dyan. Ako nga po pala ulit si Jiro, nagmamahal, na third. Ayan, hello po. Shoutout po sa ating mga nanay. Happy first anniversary po sa inyo. Naway na pakatatag lang po kayo at maging faithful palagi sa Lord. Salamat. Second emotion po. Happy first anniversary po sa inyo. Yes! First anniversary. Magpakatatag uli po kayo. Yung tulad na sinabi ni Rita. At maging masaya lang kayo mga nanay. Ayun, enjoy your day. Ako po. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo palagi. Shoutout po sa inyo lahat. Peace out. Peace. Sabihin mo na yun. Ano sasabihin mo? Are you happy? Papi! Tubigi! Ano? Anniversary. Tubigi! Bye-bye. Papi, ingat! Kiss ka na, kiss. Happy first anniversary, Mamshi! Mamsi! Mamshi! Thank you so much po sa mga buhay niya at patuloy na po tayo sa paglilingkod sa ating Lord. Arigatou gozaimasu!